So ito, simulan na natin. Paano nga ba gumawa ng takoyaki batter? Ito, small amount lang ito. Kung gusto nyo marami, times 2 na lang, o doblehin nyo na lang ang mga ingredients na mapapanood nyo. Game, ito na. So yan, meron tayong lalagyan. 2 cups of water. Naglagay ng 2 cups of water. O 3 cups of water. Yan. After that, sa 3 cups of water, naglagay ng oyster sauce. Yan, 1 tablespoon of oyster sauce. Ulit, 3 cups of water, then 1 tablespoon of oyster sauce. So yan, mimix na natin. Minix siya. So ito guys, 2 cups of Japanese flour. Nakita nyo, 2 cups of Japanese flour ang hinalo. Then, haluin siya ng maigi hanggang ma-dissolve itong Japanese flour sa 3 cups of water. After that, ayan, 2 egg. Kahit 2 medium of egg, yan ang ilalagay sa ingredients na ito. Pero meron pa ako ibang variation ng paggawa ng takoyaki batter na hindi na rin nilalagyan ng egg. Pero ito yung common na nakikita natin. So, lagyan natin ng 2 egg dahil maganda rin ito para sa texture ng ating takoyaki bread o bread ba yun na nagagawa yun. So, ayan. 2 medium of egg nilagyan. Ito yung pampalasa. So, guys, nakita nyo yan. Ang ginamit natin dito is pang negosyo kasi ito eh. Ang ginamit natin dito is shrimp cubes. Actually, nung nag-umpisa ako is nilalagay natin is dashi powder. Sa ganitong 3 cups of water, kung dashi powder ang ilalagay mo is 1 teaspoon. Sa 3 cups of water at 2 cups of Japanese flour, ang ilalagay mo is 1 teaspoon of dashi powder. Pero itong variation na ito, dahil pang negosyo to, dahil ang per piece ng takoyaki namin dito sa regular is 10 pesos each lang. So, kailangan din natin magtipid. So, ito yung isang variation na pwede mong gamitin itong shrimp nor cubes. Actually guys, pag gumagamit ako ng dashi powder maraming nagsasabi na ayaw nila ng malansa. Aminin natin, real talk to. Sa Pilipinas tayo, wala tayo sa Japan. Kaya panglasang Pinoy ang hinahanap din ng iba. Although, ito ay takoyaki is Japanese food, pero Pinoy tayo Kaya kailangan din natin mag-adjust. So, itong shrimp cubes, tamang-tama lang to. Kasi pag gumamit tayo ng dashi powder, talagang sobrang lansa. Hindi lahat magkakagusto nito. Lalo na yung mga allergy sa seafoods. So, tamang-tama lang ito na gumamit tayo ng shrimp cubes. Kung may mga tanong po kayo, i-comment nyo na lang po dito sa ating comment box para masagot po din po kayo at meron pa kayong gustong malaman about takoyaki business. Handang-handa ko po kayong turuan. Hindi, i-PM nyo po kung message nyo ako. Sasabihin ko po sa inyong lahat ng secret. Kung gusto nyo magnegosyo po nito. Dahil itong negosyo ng takoyaki is maganda talaga to. I-compare ko sa mga burger, pizza, sa mga shawarma. Mas kikita po kayo rito sa takoyaki. At hindi man po siya ngayon. So, ituloy na po natin. So, dinissolve po natin yung isang cubes ng shrimp cubes, nor shrimp cubes sa hot water. Dinissolve po natin. So, yan nilagay natin sa lalagyan. And then, ayun na. Nakagawa na tayo ng takoyaki batter. So, ang secret po sa pag-ninegosyo ng takoyaki, isa lang po ang negosyo dyan. Kahit masarap ang batter mo, kahit ano ilagay mong toppings, ilagay mong laman sa loob, isa lang po ang nagdadala sa ating takoyaki. Kung hindi yung takoyaki sauce. Diyan po naglalaban-laban ang mga nagtatakoyaki business. Kaya kung ikaw, meron kang katapat o kalugar mo, nagtitinda rin ito, kung hindi masarap ang sauce ng takoyaki mo, siguradong hindi ikaw ang pupuntahan. Kaya kung may tanong po kayo sa mga sikreto ng pagninegosyo ng takoyaki, message nyo po ako. Kung hindi, mag-comment po kayo dyan at sasagutin po natin. So, ilang po ang ating pag-live ngayong gabi at magandang gabi po sa inyong lahat. Salamat po.